Hindi ho ito palay na, kundi bigas na. Maganda naman ho at maisipan ng NFA na taasan ang kanila pong presyo. Ang panahon ho ngayon ay may mga nakuluta na pag-aari ng kanilang palay at kung ito po ay magiging epektibo ang pagtaas ng presyo ng palay sa pamilihan, kaya kapag ito po ay naging aktibo, no? So, talagang mapaalag yung mga nahuli pa sa pag-aari ng kanilang mga palay. Kung magpapatak po sila o may tataon sila sa pagtaas po ng presyo po ng kada kilo po ng palay sa pamamagitan po ng National Food Authority. Pagka sila po ang bumili ng inyong palay ay kahit pa paano mataas ang presyo po nito. Ang tinitingnan ko po, na factor dito tapos na po napawala na po yung mga aming palay kung saan pawala na doon naman po ng taas ang presyo po nito. Samantalang noong araw, ito po yung kailangan nang tumaas ang presyo ng per kilo ng palay. Ngayon po ngayon pa lamang magpapatupad. Ano ba naman yung buyers, ito na po ang nanguna dito po sa pagtataas. Dati nga, magkano ba ang presyo po ng palay sa pamilihan? Palay lang, hindi po yung bigas. Palay lang. Ang Department of Health, nagsabi po dati na ang presyo po ng bigas ay mahirap pong parang pong maibaba. Kung ganoon, sana mahal din ang bilihan ng palay. Nananawagan po ako sa National Food Authority na kung magkano man yung presyo na idinagdag sa per kilo ng pagbili po nila ng mga palay ng mga magsasaka, baka pwede magtaas pa. Natulong na lamang po sa mga magsasaka sapagkat sa all throughout ng harvest season ay halos mga lugi ang mga ito. Yan. Request lang naman po ito sa National Food Authority. Yung ating mga kaibigan dyan, dati na si Ginoong Rex Estoferes ng National Food Authority. Sana po ay makita ang pangalaman po ng mataas na presyo para po sa mga magsasaka dito po sa ating bansa. Panahon na naman po na paghahanda sa mga sakahan, naghihintay na naman ng ulan para tulungang maihanda ang mga bukirin. Pagdating po ng araw na ito na panahon na ho ng pagtatanim muli, hindi ho natin alam kung magkano naman ang input. Ito po yung binhi, abono, at yung manpower, magkano na naman. Dati ho, 75, 50 pesos per day, may pagkain at merienda yung mga tao. Ngayon ho, 300 na. Pakainin mo at pameriendahin pa. Labor cost pa lamang po. Talagang yun po na po ang isang magsasaka sa gastusin. Mabuti nga ho ngayong panahon, salamat ho sa Philippine Mechanization of the Philippines, Philippine Mechanization ng Department of Agriculture, dahil sa kanilang suporta o sa kanilang pong pagpupursige na makatulong sa mga magsasaka, lalo na yung mga magsasaka na kabahagi po ng kooperatiba,
ang mga post-harvest facilities ngayon at maging yung mga planting facilities ay malaking tulong po sa mga magsasaka. Dati ho, kapag nagtatanim po ng mais, ng palay, napakarami hong tao ang nagbabawanihan para matapos po ang ekta-ektarya na taniman po ng mais. Ngayon ho, may planters na. At ganun din po ang bukirin. Meron na rin yung planters ng palay. Dahil ho ito sa mechanization, Philippine Mechanization Program. Dati ho, sa isip lamang, sa mata lamang nakikita yung mga pictures ng mga gamit ng ibang mga bansa na maunlad ho in terms of agriculture. Ngayon po, meron na mga post-harvest facilities. Kung sa pagtatanim, meron pong planters, meron din pong meron hong magamit sa post-harvest facilities. Napakabilis na ngayon. Nakatayo pa lamang yung pwede mong anihin na palay at mais. Andiyan na ho yung harvester. Andiyan ho yung harvester. Ibibilad mo lamang para less ang stress ng magsasaka. Meron na rin hong bumibili ng kahit na sariwa pa lamang yung mga butil po ng palay, butil po ng mais. Nabawasan nga lang po ng piso, 2 piso yung per kilo nito. Pero less stress na ho yun. Gano'n na ho kadali. Buong araw po, no? Ako po ay true-blooded na farmer. Magulang, maski po tanong ho ninyo kung paano magtanim ng mais at iba pang mga produkto dito sa aming region, ay kaya-kaya ko ho, no? Hanggang sa pagtatanim ng mga niyog, saging, ay kaya-kaya ko ho, mga puno, true-blooded ho kasi tayo, no? Hanggang sa nakapag-aral. Ang pagtatanim ng palay, ang pagtatanim po ng mais, ang pagtatanim po ng mga prutas, katulad po ng pakwan, maski po yung panahon po ng pagtatanim ng tabako ng araw, nag-shift po o nagbago po ng itatanim yung tatay ko ng araw at nakita ko po kung paano itanim ang tabako sa amin pong mga lupa na sinasaka. Hanggang sa noong i-harvest po namin ito, mano-mano noong araw. Ang tawag mo sa amin yun dawis. Isa-isa ko namin na itinutusok sa isang mahabang kawayan ng bawat dahon ng tabako noong araw. Tapos